lods, ngayon po ay April 29, 2005, araw ng Martes. Dito po kami sa Caltex PAMI. So pauwi po kami ngayon ng Nueva Vizcaya. Kasama ko po syempre ay aking YP. So, mga lods, babalik na po kami ng Bugarin dito po sa Laguna. So naalala ko po yung aming dadaanan pagkalampas ng Nueva Ecija, or pagitan ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya, kung tinatawag doon na Dalton Pass. Okay mga lods, pababa na kami itong bundok. Ito po yung pagitan nga po ng Mabitak at Pililya. So matatanaw po dito yung mga bayan ng Rizal Province. Andito na tayo sa highway ng Tanay Rizal. Okay, so ayon kay Waze kahapon, pag motor ang gamit, aabutin ng 8 oras yung pagmamotor. Pero sa estimation ko ho, no, ay kakayanin ng mga 7 oras. Pero baka maging 8 oras din po kasi may mga stopover kami. So enjoy lang po yung ride. Andito na tayo sa Antipolo. Medyo mabay tayo mag-drive ngayon dahil meron tayong malaking bag sa kaliwat kanan ng motor. Napaka limitado ng clearance, baka sumabit sa ibang sasakyan, kaya tayo ingat lang po. Nandito kami sa Aurora Boulevard. Nakikita nyo po dito, andito yung tren, ano pa, yung LRT3. Yan po yung nagsisimula dito somewhere sa parting recto hanggang dulo dito sa may Antipolo po. Okay, so ito pong Aurora Boulevard na to, tumbok na po nito yung EDSA. Pagdaan po natin ng EDSA, diretso na po yun, kukonect tayo sa NLEX. So sobrang traffic po. Okay mga lods, kapapasok lang natin ng EDSA. So from Aurora Boulevard, dito tayo lumusot. Nakita ko itong 5-star. Diyan ba sa 5-star na yun, ano? May mga panorte rin. Meron din. Okay, so sa pagkakataong ito nga pala, kami ay naka-intercom ni Mrs. At yung biyahe nga po ay malayo-layo. Kailangan naming mag-usap, magkwentuhan for quick communication. So andito pa rin tayo sa EDSA. Medyo mas bumilis yung aming pacing dito compare dito sa Aurora Boulevard. Talaga napaka-traffic. So from EDSA, hahanapin natin ngayon yung lusutan ng NLEX. At pagdating ako dito sa kalagitnaan ng NLEX, kami ay mag-stop over para makapahinga ng konti. Siguro mga around 30 minutes. Okay, time check 8:01 AM. So sa wakas, nakapasok na rin tayo ng NLEX. Okay, so very smooth na yung ating driving dito. Sa toll gate, tataka lang kami dahil hindi binasa naman yung easy trip. Matandaan nyo doon sa autosip natin, nagpapalit tayo ng RFID sticker, pinapanik dito sa ating windshield. So siguro kailangan na rin itaas yung sa easy trip din. Time check 8:26. So
So nag-shutdown mag-isa si Waze kanina pagpasok natin doon sa tollgate na NLEX. So ang iniisip ko baka nagalaw siya dahil binuksan ko itong bag. Okay, mga lods, dito tayo sa NLEX Petron. Kakain muna dito sa McDonald's. Dito po tayo sa McDo. Dito tayo nag-park. Nakaharap niya ang ating motor para mabantayan, para din natanggalin yung bag. Habang nabili si Mrs. na si wife ng ating almusal. Time check, ano oras? Parang 9 o'clock. Saktong 9 o'clock. So, from here, ang aming destination na Lupax del Norte ay 4 hours and a half pa. Isa pa kaming stopover, no? 2 hours from now sa Dalton Pass para magtanghalian. So, from here 2 hours. Pag Dalton Pass, then Dalton Pass to Nueva Vizcaya, another 2 hours maybe. So, chill-chill lang. Bago na kami mag-almusal. So, ito yung una nating stopover. So, next na stopover ay sa Dalton Pass. Ito ay naman, full pack itong ating gamit dito. Ano, parang hindi na uuwi. Okay, si Mrs. nag-a-adjust din. First time kasi niya magbiyahe na pamotor na ganito kalayo. Okay, ride safe pa rin mga lods. Okay. Okay mga lods, kami paalis na dito sa una naming stop over. Kami nag-McDo. So from here, meron tayo nasahang 1 hour na biyahe para makapag-exit tayo dito sa expressway. So nakakaumay na expressway po ito. Tatlong expressway ang aming dadaanan. NLEX, andito pa lang tayo. SCTEX at T-Plex. Time check, 10:12. Andito pa rin po tayo sa North Luzon Expressway. Pero papatapos na ho ito. Malapit na po tayo doon sa isang expressway, sa SCTEX. So ito po yung view dito sa park dito. Mga bulaklak ng bougainvillea dito po sa gitna. So itong part po ng expressway na to ay 2 lane lang. Usually 4 lane kasi. Okay mga lods, andito na tayo sa Mexico, pero Pilipinas pa rin. Mexico, Pampanga. So andito na tayo sa isa pang expressway, ang SLEX. So ito po yung part na Clark. So malalampas lang namin doon sa airport. So sa SCTEX. Pero syempre mas mahaba pa rin yung NLEX. Susunod po dito ay yung T-Plex. So buti medyo naging cloudy, nabawasan yung init ng araw. Nagkakaroon na po yata uli. Ito na uli, speaking, nagpakita na uli si Haring Araw. Ito na. Ang ganda ng view dito mga kawayan. Sa totoo lang na-late po kami, naligaw po kami. Kami dumiretso po ng tawag dito, ng Pasubik. Butit hindi pa huli ang lahat. Okay. Saan ba gato? Sumusunod lang ako kay Waze. Okay, sakto po mga lods. May aeroplanong dumadaan sa harapan natin. Papunta po yan sa Clark International Airport. Andito na tayo sa pangatlong expressway na tinatawag na T-Plex. Somewhere Talavera, Nueva Ecija tayo.
Bali Victoria po pala to, Victoria Tarlac. So from here, mga 15 kilometers po siguro, mag-exit kami dun sa Herona. Exit ng Herona, papasok po ng Gamba yun, ng Gamba, Nueva Ecija. Sound check mga lods. So dito na po tayo mag-exit ng expressway. Dito tayo mag-exit po dito sa Pura Herona. Ayan po. O, dahil dadaanan Dalton Pass ang Pura Herona. Magdadaan na po kami sa mga kabayanan. Ay nako, nakakainip din po sa expressway. Mabagal lang dapat para mabasa. Yun. 58 pesos din siya. Okay mga lods, time check. 11:44. Katindihan ng init. So, andito na po kami sa Nueva Ecija, Gimba. Tapos na po yung paglalakbay natin sa expressway. Pasok tayo ng bayan ng Muñoz, Nueva Ecija, the Science City of Muñoz. Siguro gawa ng university na nandito. Central Luzon State University, the Rice Granary of the Philippines ba o ng Luzon lang? Philippines. So malaki issue ngayon sa rice. Nagmumura yata nung nakaraan. Bumaba ng 20 pesos. Muñoz City. Time check 12:36. Okay mga lods, andito na po tayo sa bukana ng tinatawag na Dalton Pass. Ang ganda po ng pangalan, ano? Hindi ko nga po alam kung bakit naging Dalton Pass to. Parang tunog no? Americanized. So mga twisties and cornering pa na po dito. So halos ito rin po yung pagitan ng ang mga bulubundukin na pagitan ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. Okay, mamaya makikita po natin yung boundary na yun. Makatigil po kami doon. Mga lods, andito tayo sa Dalton Pass. Ito yung pangalawang stopover namin para magtanghalian. So sa tabing kalsada lang ho, masarap po yung mga inihaw dito. Okay, Dalton Pass. Dali ito yung bukana lang ho ng Dalton Pass. Kumain na rin kami dati ho dito. Siguro mga 3 years ago. So yun po si Mrs. Ano se? Okay ka lang? Tapos may visor mo. Okay, sige lods, kakain lang po kami. Okay. Ito yung ihawan ng aming in-order na nakatuwa. Ihawan. So dito kami, kakain pa lang ng tanghalian. Time check 1:25 na. So isang bundok pa na Dalton Pass. Pababa, Aritaw, tama ba? Santa Fe pa. Hindi ako taga rito kaya so Santa Fe, Aritaw, sunod doon. Lupas lang. Dalton. So kami nagpapaihaw po muna. So sa second stopover po namin, ang inihaw na hito, tama ba? Wala nang tilapia ito. At papalitan po. Check. 1:30 na po kami lalunch.
May extra pa po kay kalamansi. Kalamansi pa lang nga. Okay, so dumadaan po tayo dito, mga lods, sa tunnel. Ito po yung part ng Dalton Pass. Okay. So, inuulit ko, ito pong Dalton Pass na to ay halos 2 hanggang 3 haba po nung mga bulubundukin ng Mabitak to Pilya. Dito pa rin tayo sa Dalton Pass. Time check 2:49 PM. Bale, sa entrada ng Dalton Pass kami ay katatapos lang mag-stop over. Kumain po kami doon sa Dalton Pass. Sa entrada nun ay mga 1:30. So ngayon po ay 2:49 PM. Nasa Dalton Pass pa rin po tayo. Mga lods, so mayroong magandang view dito. Parang mga tuyong ilog yata yun, kasi hindi kita yung ano baba. Okay mga lods, andito na po tayo sa boundary ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. So bye-bye Nueva Ecija and hello to Nueva Vizcaya. Saan tayo titigil dito? Man lang siguro. Time check. Oras ba yun? 3:20. So once again, nandito po tayo sa boundary ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. So ito po yung taas pa rin ng Dalton. So ito po yun. Okay. Mga lods, dito po tayo sa boundary nga ng Nueva Ecija at Nueva Vizcaya. Punta lang po tayo dito sa kanilang tinatawag na Balete Pass National Shrine. So ikot lang po tayo ng konti dito. Hanggang dito lang tayo siguro. Nakakita lang ito. Okay. At nainit ang panahon. Okay po. Okay. Welcome to Balete Pass
National Shrine. So, labanan sa Pasong Balete. Pinangyarihan ng labanan sa pagitan ng mga Amerikano at mga Hapon upang makontrol ang Cagayan Valley, February 21 hanggang May 1945. Okay mga Lods, ito po ang senaryo natin. Halos palampas na po tayo sa Dalton Pass. Pababa na. So dito po ang nagpapabagal ho dito kay dadaan sa Dalton Pass ay mga truck, mga 10-wheeler truck na nagtra-transport ng bigas from Region 2 papunta ho sa NCR Southern Tagalog. Time check 3:40. So andito pa rin tayo sa Dalton Pass. Pababa na. So pagkahaba-haba na bulubundurin nito. Okay, so malawak naman po yung daan, no? Maganda. Nga lang hinahinay na sa speed dahil medyo pagod na rin. Okay mga Lods, ang ganda ng bundok. Wala nakapuno-puno yung bundok. Okay, by the way guys, ito ay, kung di ko nagkakamali, ay Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ito ang unang bayan ng Nueva Vizcaya, unang bayan din ng Region 2, Santa Fe. Okay. Good afternoon mga Lods. So andito kami sa Dupax del Norte. Tinatawag ho nila na Barangay Malasin. So andito po yung mga kamag-anak po ni YP sa father side. So ito po yung simbahan. So liliko po kami dito papunta sa kanyang auntie, kay Auntie Meli at kay Auntie Juning. Okay, bale lumalabas na annually kami kung makapasyal dito. Okay, so siguro bukas makapag-ikot-ikot tayo dito sa lugar na ito. If you ride with me, don't gotta work for the both of us. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry in the love. When you ride with me, don't gotta worry when tomorrow comes. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry now, cause we stay in control in the name of love. Kanan. Okay, good afternoon mga Lods. Time check
1:40 PM. Andito po kami ngayon sa Dupax del Norte sa Nueva Vizcaya. Ito po yung day 2 ng aming North Trip. So, nandito rin po kami at the same time para mag-asikaso ng ilang mga bagay-bagay. So ito po yung tinatawag na Dupax del Norte, Malasin, Poblacion. So taga rito po yung father side po ni Mrs. Tatay Orlan. Talaga na po ito na elementary at high school si Mrs. Na-receive kita, sir? Ito po yung Municipal Hall ng Dupax del Norte. Ayan po, People's Hall. Ngayon ako nakarating dito. Ha? Papark? Ito. Okay mga lods, time check, 1:58 PM from Dupax del Norte Municipal Hall. Papunta naman po kami dito sa Barangay Inaban. Saan tayo dito, sir? Dito na. So, itong lugar dito ay probinsya. Pero may isa pa pong daan eh. Ito sa may pating sentro. Kami dumaan lang ho dito sa medyo mapuno na lugar. Saan labas dito, sir? Palengke pa rin? Pag gusto dito kaliwa kanan. Oo, okay. Ayun nga, ano. Dito yung dating munisipyo, ano. Ay, sira-sira, ano. Siyempre kaliwa. Ito na po ang palengke ng Dupax del Norte. Ako po'y nakarating dito ng mga way back year 2004. Ay hindi pa po ganyan. Kahit gano'n itong mga 7 years ago, bago lang din po yun. So dito po ang teritoryo ni Mrs. sa father side. Dupax, ang bayan ng Dupax del Norte, probinsya ng Nueva Vizcaya.
lods, time check 11:18 AM. Ngayon po ay May 1, Mayo 1. So nagstay po kami muna dito sa Nueva Vizcaya ng 2 araw. May mga inasikaso pong mga bagay-bagay. And then from here ho sa Nueva Vizcaya, as of now, dito po kami sa Dupax pa rin ho. Kami po ay dadaan naman ng Aritaw. Meron po kami meron po tinatawag na Nueva Vizcaya Benguet Road. Isa po ito sa mga backdoor papanhik ng bagyo. So kami po ay sasaglit ng the summer capital of the Philippines, ang Baguio City po. So doon po tayo pupunta ngayon. So estimate ko ay merong 3 hours na biyahe. Okay mga lods, so time check 11:39. Andito na po tayo sa tinatawag na Nueva Vizcaya Benguet Road. Ito po yung kalsada na nagkokonekta sa probinsya ng Nueva Vizcaya at ng Benguet. So ito po yung way from Vizcaya para makapanhik ng bagyo. Okay, so nagsimula na po yung twisties dito. Pero mas matataas pa rin yung Antipolo. So ingat-ingat lang po tayo. Medyo mabigat po itong mga dala natin gamit kasi bawas po yung torque ng ating motor dito dahil sa mga gamit na dala namin. Okay, so siguro ingat din dito lalo pag maulan, yung mga landslide. Okay, time check 11:42. Okay mga lods, time check 11:55. Ako ay natutuwa lang sa mga nagtatayo ng bundok na ito. Nakikita niyo po dito sa camera, ang tataas. Okay mga lods, time check 12:14 ng tanghali. Siyempre, andito pa rin tayo sa Nueva Vizcaya Benguet Road. Papanik po tayo ng bagyo. So, nakakaumay ang mga cornering at mga twisties na daan. Kagandahan nga lang ay maganda yung mga kalsada dito. Pero kung tag-ulan po ay talaga nakakatakot po sa landslide. Very prone po sa landslide dito. Buti na lang itong panahon na to ay summer. Andito na kami sa bukana ng CAR o yung Cordillera Autonomous Region. Ito po yung probinsya ng Benguet. Nung halos boundary po ng Nueva Vizcaya to sa kanang Benguet. Boundary ng Region 2 at ng Cordillera Region. Maganda po ng pine tree mga lods. Maganda na mga pine tree. So shout out, naalala ko po yung mga classmate ko sa BJMP. Mabuhay Class 150 Masiklab Class 2009. Naalala ko po yung mga classmate ko na Ugurot. Mga lods, nakikita niyo po mga lods, ang daming pine tree. Sana makikita nyo. Ganda po ng view dito. Yung mga bahay lang sa taas oh. Mga lods, ngayon time check tayo 12:35. So tamang-tama itong motor natin. Naka-design po talaga itong motor na to on-road at off-road. Ito po ay nag-iisang scrambler ng Honda. So yung kaya ho ito tinawag na Honda CL 500. Yung salitang CL po, ang ibig sabihin yung CL ay scrambler.
Kung titignan nyo po yung history ng Honda CL, nagkaroon na po pala ng Honda CL mga way back 1970s, no? Dekada 70s, na mga scrambler na mga 125cc. Hanggang nawala po sa market ang scrambler Honda. Ito, nabalik na po nung year 2023. Pero sa big bike na nga ho. Pero alam ko, meron din po sa ibang bansa. Somewhere Singapore, Thailand na Honda CL. Pero hindi Honda CL 500. Meron po Honda CL 250cc. Saka Honda CL 300cc. Pero pinakamataas nga po itong Honda CL 500cc. Pero meron ako narinig din, kita sa YouTube na maglalabas ang Honda CL 900. Syempre baka usapan na po yun. Syempre bago mo makarating sa Pilipinas yun, baka 2 to 3 years pa. Okay mga lods, dito pa rin po tayo sa kalsada ng Nueva Vizcaya, Benguet Road. Pero ito po ay Benguet na. So tayo po muna yung nag-stop over. Ngayon po ay 12:55 ng tanghali. Nag-stop over po muna tayo dito para kumain. So ito po yung aming kakainan. Ang ganda-ganda po ng lugar nito. Ang ganda po ng kanilang mga upuan at mga lamesa. Native na native po. At syempre siguradong masasarap din po ang mga pagkain. Okay. So malinis at talagang ang ambience ay talagang masabi mo na andito ka sa Benguet. Okay. So from here daw po ay meron pang 2 oras papunta ng Baguio. Kung mabilis daw naman po ay pwede na at kakayanin ng 1.5 oras. Okay. So ano nga ba ang pangalan ng kainan na ito? May nakalagay po ba? Tingnan natin sa labas. Ito po pala, nasa unahan na. Okay. So andito po ang Define Restaurant. Yan, ito po. Anong po yung owner po ng kainan na ito? Sir, ano nga po pangalan niyo po, sir? Victoria Lini, sir. Ayun po. So pag kayo po madadaan dito sa kalsada nito, Nueva Vizcaya, Benguet Road, ay madadaanan niyo po. Puntahan niyo rin po itong kainan na ito. Talagang solve na solve. Maganda na. Talagang maraming pagpipilian ng ulam. Ito yung masasarap na pagkain dito. Talagang lutong bahay po. Mas gusto po namin yung ganito kaysa sa mga fast food. Ano po? Okay. So meron po ditong bongo. Meron pong sulit. So nakain na po tayo. Tanghalian. Pinakbet. Ito din yung ano? Chocolate. So dito po sa location natin, manggutay narinig na tunog na ng kulog. Mukhang sasabak tayo sa ulan. Sana naman na hindi. Low visibility ngayon tayo dito dahil hindi natin nakakit sa Vizcayang Sea of Glass. Mukhang dito tayo pinagbigyan sa Benguet. Kaya lang ingat po tayo. Tayo ay hinay-hinay lamang dahil dami pong public. So time check, ang oras po ngayon ay 1:45. Ayun pala, nasa motor ko. 1:45 PM.
So siguro tayo darating na doon ay around 3:30 na. Okay mga lods, time check 2:22 PM. Andito tayo sa entrada ng Baguio. Doon tayo dumaan sa bandang likod niya. So na-amaze lang ako dito sa ilog dito, saka sa formation ng mga bato, rock formation. Ang linis po. Ito naman po yung kuha ng camera na naka-zoom para mas kita po yung ilog. Sa likod ng Baguio City, dumaan ng Nueva Vizcaya Benguet Road, ang parang backdoor ng Baguio City. Siyempre yung po si Mrs. inip na inip na. Okay, ito po yung paligid natin ngayon. At siyempre ito na yung tsura ng ating motor. Madumi na. Okay. So diretso lang po tayo. Buti na po na ulan. Yan. Maganda, magdating yun ng Baguio. Meron na kayong tutuluyan. So ito yung Baguio Botanical Garden. So try natin. Niliguan natin. Hotel natin, 456 Hotel. Ano? Saan kaya magpapark dito? Balik tayo sa taas muna, ano? Masyadong taasan, nakatakot eh. Ano muna natin? Masyadong pataas ah. Okay mga lads, so from the lobby napag-check-in kami. Ito yung bag namin, yung gamit. So kami ay didiretso sa 4th floor, ang 456 Hotel. Saglit lang. Baka yun din yung elevator. Yun. Yun lang yata. Yun ang elevator.
So maganda po yung balcony nila dito. Halos kita po yung ilang views sa Baguio City proper. So yan po. Tama-tama nga po mag-chill. Okay. So dito po kami sa 4th floor. Ito po ay sa address po niya ay sa Legarda Street. Dito po sa Baguio City. Kami po ngayon ay nasa 456 hotel na lang. Negrande Hotel. At ito ay Chinese restaurant. Ilang tapos? Isa lang, madali naman dito. Ilagay na po ito dun, sir. So ito pong 456 Negrande Hotel ay nasa Legarda Street ng Baguio City. So ngayon po ay May 1, 2025. Isang breaded fish fillet, isa pong pork sisig, dalawa pong rice, then isa pong nila, then water. Thank you so much. Ano niyo pa? Ano pong name niyo po? Thanks for the service po. Kailangan niyo po ng soup bowl, sir. Para sa Okay na to? Ay lang naman. Thank you so much.
Morning mga lods. So from here sa 456 Hotel, kami muna yung manananghalian sa SM Baguio. Yung problema pa baba, yung problema yung pataas. Good morning mga lods. So tayo ay from Harley Grande Hotel. Papunta ho tayo ng SM Baguio. Para ho doon naman ang halian bago tayo umuwi. Stop recording. Mga lods, sa car slot nasa Tengi SM sa Privilege. Dahil pag ito po ay napalibutan ng napakaraming motor, ay napakahirap, napakabigat po pag big bike. So yun pong ginawang privilege ng SM sa mga big bike, isang car slot Tengi SM. Okay, good day mga lods. Andito na po tayo sa day 4 at tayo pauwi na ho ng Laguna. So at the moment tayo po ay pababa na ng Baguio City. So ayon kay Waze, from Baguio City, kung ang una naming target ay SM Marikina, meron kaming almost 5 hours. From SM Marikina yan to Laguna siguro mga 2 hours. So meron pa kaming biyaheng 7 oras. Depende pa sa traffic siguro yun. Okay mga lods, so andito pa rin tayo, pababa from Baguio City, pauwi ng Laguna. So sana ay hindi maulan, sana rin ay hindi sobrang init, sana yung cloudy lang. At syempre medyo pagod na rin ha. 4 na araw na to, day 4. Endurance mode. Okay, nandito tayo ngayon mga lods sa tunnel. Hindi ko alam kung anong tawag sa tunnel na ito. So ingat lang tayo dahil madulas. So dahil first time nga namin mag long ride gamit ang motor,
talagang medyo nag-a-adjust po kami ni wifey. So meron din kami mga ilang evaluation na kung ano yung mga kailangang ayusin sa susunod. Tulad ho nitong lagay na navigational system namin, TrueWays, na may ilang problema ho na pag nakatapat po sa araw ay hindi masyado nakikita. So naisip ko pa tulad nung kay Jao Moto na B-line na navigational paraphernalia, pero medyo pricey rin, nasa 11,000 kasi yun. Nako-connect lang through cellphone, TrueWays pa rin. And then may ilang papaayos kami dito sa lagayan ng aming bag bracket para mas makatapak ng mahusay sa tapakan step peg ng motor. Okay mga lods, time check 5:27 PM from Baguio. Andito na po tayo sa Maynila. Umalis po tayo ng Baguio around 12:30 ng tanghali. Andito na tayo sa EDSA. Okay, so dating ruta ako po'y from EDSA paliko ng Aurora Boulevard. Then Punteria po yung SM Marikina, then Antipolo, okay, yun na po yun. Yun yung aking pong nagiging pattern, ako saan nakakasanayan ko.